60s. Pre-check up te. Magic. Mhm. Hindi, ano lang siya eh. May sounds pa siya. Opo. LCD lang ata siya. Walang ano. Oh, yung iba nun te, nare-repair pa. Sayang, baka ma-repair pa. Hindi pa tawag nito. Kailangan makita natin. Ano lang, may sounds pa siya eh. Pero wala nang display. Oo, wala na. Parang ganito rin yung dito. LCD lang ata yun eh. Oh, yung screen niya. Titingnan natin kung ma-repair pa. Ma-repair yung screen. Pwede ba? May magkano? Depende te. Pre-check up. Kailangan. Wow. No display with sounds. Ito yung kapag kasinaksak mo, nabubuhay siya pero may sounds. Yan, ito na. Bumalik na sa original, guys. Yan. Ito yung ano natin, tape method na ginawa natin. Yan, panoorin niyo yung video, guys, step by step. Madali lang, malaki yung matutunan natin. Ayan, guys, bumalik na sa original. Matutuwa na si customer. Ito yung pagka binuhay nyo yung TV nyo, nabubuhay naman. May lumalabas na kaunting liwanag pero wala siyang display. Nandito yung yung video step by step. Yan, guys, kung may iba pa kayong katanungan, pwede po kayong mag-PM sa akin para matulungan ko kayo. Tulungan lang tayo, guys. Panoorin niyo yung video ko. Tinutulungan ko naman kayo ng nakatago kong konting kalaman. Ayan, guys. Ayan, guys, may panibago na naman tayong tanggap. Daming dumating ngayon, 4 na flat screen. Bali to, Samsung. Ayan, guys, Samsung 48. Samsung 48 inches. Naka-bracket pa. Ang issue nito, ito. Yan, guys, kapag sinaksak mo, yan. Blue lang siya. Yan. Naka-on lang yung TV. May kaunting liwanag pero walang picture. Naka-on lang yung TV. Yan, guys. Naka-on na yan. May kaunting liwanag lang, konting-konti. Pero wala siyang picture. Wala siyang picture. Yan, bubuksan natin. Troubleshoot natin. Tingnan natin kung saan nagka-problema. Guys, ito na yung 48 inches na Samsung. Yan, babaklasin na natin tapos alamin natin kung ano yung problema niya. Bali, yung issue nito, yung pinakita ko kanina, kapag binuhay mo, nag-o-open naman siya kaso may konting liwanag lang pero walang display. Pag binuhay mo, may konting liwanag, walang display. Yan, yun yung alamin natin dito sa TV na to. Sige, samahan niyo ako at bubuksan natin. Baka ganito yung sira ng TV nyo, para magkaroon kayo ng idea. Yan, 48 inches na Samsung. Ito, hindi to smart, ordinary lang. Ordinary TV. Yan, buksan natin. Stand lang natin, guys, yung Guys, mahirap ang walang cameraman pero pipilitin ka mag-video para sa inyo. Nagawa tayo ng video. Then, guys, may customer na sumingit. Ngayon? Date ngayon. Sabado ngayon eh. 4 ata, 4. Oo nga. 4 ngayon, May 4. Sabado. Ito, babaklasin na natin tong Samsung na to. Alamin natin kung saan to nagka-problema. Yung iba nito, guys, kasi, yung iba nare-refer, yung iba hindi. Kasi kalimitan, kapag ganitong nag-o-open, pagkasaksak mo, nag-o-on, tapos nabubuhay yung backlight, may konting liwanag, pero wala siyang picture, wala siyang logo. Kalimitang sira nun sa screen. Yung screen ang pinakang ito-troubleshoot natin doon, guys, kapag ganong issue. Pero syempre, tingnan din natin kung may kuryente yung yung papunta dito sa screen o sa Ticon board or top board.
unang-una, check natin kung present yung voltahe na pumapasok sa kanya. Pagka may kuryente, ibig sabihin, may problema yung screen. Kaya, i-correct natin. I-correct natin kung hindi pa masyadong malala yung screen. Magagawa naman natin 100%. Pero kung medyo malala na, yun, hindi na natin siya magagawa. Talagang kailangan na siyang palitan ng screen. Madalas na sakit to ng TV na okay naman siya, nagsasalita naman siya pero wala siyang video. Dalawang klase guys yung yung maraming klase ang ganong sakit. Iisa yung senaryo pero iba-iba ang sakit kaya kailangan ma-check. Kaya tayo dito guys sa pre-check up. Dalhin nyo yung unit nyo dito, check upin natin kung magkano magagastos nyo. Ngayon, kung kaya nyong gastusan yung TV nyo, gagawin natin. Ngayon, kung namamahalan kayo at medyo malala nga yung sakit, pwede nyo naman pong i-atras. Pwede nyo iuwi. O bumili na lang kayo ng bago. Kaya pre-check up tayo. Hindi naman tayo naniningil ng hindi mapapakinabangan ng may-ari. Kahit nag-import na tayo ng mahabang oras, free pa rin yun. Gusto ko kasi kapag magbayad yung may-ari, mapapakinabangan niya yung TV. Hindi yung dadalhin dito, may bayad agad yung check up. Yung ganyan-ganyan. Dito guys, wala. Ito yung board niya guys, oh. Pakita ko. Yan, oh. Yan, syempre, ito troubleshoot natin kung may kuryente ba pumupunta dito sa T-Con. Oh, ito yung power supply niya. 100% good naman yung power supply niya kasi nabubuhay naman yung backlight. Late ng mainboard niya. Ito yung mainboard niya guys. T-Con. Sige, ito troubleshoot muna natin. Yung niya guys, yung power supply niya, yung 12 volts na para dito sa T-Con board. Present naman guys yan, no. 12 volts. Kita niya 12 volts. Tapos yung paglabas ng fuse niya 12 volts din. Hanapin natin yung BGL, BGH niya. Ito, BGH. Yan guys, so wala oh. Wala siyang reading. Ayan, BCOM. BCOM wala din. BGH, BGL. BGL. Ito yung BGL niya. Ayan guys, wala din. Ngayon, step by step natin, maghang tayo ng flex kung saan lalabas yung niya, kung saan lalabas yung voltahe niya. Andun yung pinakang may problema kung saan side. Unang-una, ihang natin to. O sige, try natin ihang to. Bunutin muna natin. Yan. Ihang natin to, guys. Tingnan natin kung saan lalabas yung voltahe. Yan, nakahang na. Saksak natin. Ganyan lang guys ang pag-troubleshoot. Siyempre, tingnan natin kung yan, nabuhay na yung backlight. Ibig sabihin, buhay na yung system. Tingnan natin yung 12 volts. Ayan. Okay yung 12 volts dito guys. Yan. 12 volts. Ayan, nakita nyo naman po. Tapos, check natin, BGL. Wala pa din guys. Ayan. Ayan yung BGL. Wala pa din. BGH. Walang pagbabago. Ngayon, bunutin ulit natin. Ibalik natin to guys. Tapos doon naman tayo sa kabila. Tingnan natin kung saang channel siya nagka-problema. Channel. Kung left or right. Channel tuloy. Kare-refer natin ng amplifier. Channel na yung natin. Kasi left and right channel yung amplifier. Pati dito sa pag-refer natin ng flat screen, nasasabi na natin yung channel. Itong left and right niya. Yan. Ito naman yung check natin. Ganyan lang po pag troubleshoot. Yan. Ngayon, nakahang na siya. Saksak ulit natin. Saksak. Yan. Tester natin ulit yung 12 volts.
Yan, may 12 volts. BGL. Ito yung BGL. Ayan guys, lumabas na oh, negative 7. BGH. Oh, ayan, lumabas na yung ano, yung voltahe. Ibig sabihin guys, andito ang problema sa side na to. Dito sa side na to ang problema dito. Ngayon, check natin yung mga SMD capacitor dito hanggang dulo. Tester natin kung walang short. Tapos kung walang short, gamitan na natin muna siya ng blocking muna tayo ng mga signal. Ganun ang gawin natin step by step. Sige, at hanapin natin. Hindi ko matetester guys nang hawak ko yung cellphone kaya i-stand muna natin. Ayan guys, bali na troubleshoot na pala natin to. Na troubleshoot natin. Yung kanina yung troubleshoot natin, hinang natin to. Walang pagbabago, hindi lumabas yung voltahe niya, yung BGL, BGH niya hindi lumabas. Ngayon, ito yung pangalawang hinang natin. Nung hinang natin, yun, lumabas yung voltahe niya, yung BGL, BGH niya. Nag-okay yung voltahe. Ibig sabihin, nandito sa side na to yung problema. Dito sa kabilang side na to. Ngayon guys, check na natin yung mga SMD cap niya, SMD capacitor, kung may sunog ba yung COF, yung COP natin, kung may sunog yung COP dito. Wala naman ako nakita. Ngayon guys, yung last option natin, nag-block na tayo ng signal. Yan, kung makikita nyo, ito yung binalaking natin guys, ayan, nakita nyo guys, may tape. Yan, may tape. Ang na-block natin dito sa side na to. Yan guys, dito sa side na to. Dahil kabisado na natin mag-block nito, hindi na tayo pinahirapan. Bali ang pag-block nito guys, pag hindi nyo kabisado, wag nyo ganong paglalaroan kasi once na mag-block kayo ng sobra o kulang, may tendency masira yung screen natin. Ngayon dapat medyo kabisado rin natin dapat mag-block guys ng mga signal. Ngayon, nung na-i-block na natin yung mga signal dito, pakita na natin guys, pakita ko sa inyo. Sensya na guys, magulo yung guys, yung camera, wala tayong tagahawak. Pakita ko sa inyo guys lumabas na yung niya, lumabas na yung voltahe niya, pero hindi pa natin natitingnan yung screen. Ito guys yung wala kanina. At check muna natin yung 12 volts niya. Yan guys, yung 12 volts. Tapos BGL niya, yung BGH pala to. Yan, 30.0. Yung negative niya ay BGL. Ito yung BGL 0.7. Hindi pala, 7.8 negative. Yan guys, lumabas na yung hinahanap nating voltahe nung pag-block natin doon sa side na to, dito sa gilid. Siyempre, unang-una nating gagawin, huwag muna tayo magba-block. Check muna natin, baka may mga SMD capacitor na short na kailangan natin palitan. Ngayon, wala namang short, kaya nag-blocking na tayo. Yan guys, tingnan natin. Bali, ganun lang yung pag-troubleshoot guys. Sana may natutunan kayo. Tingnan natin yung video o yung TV. Kita nyo guys yung yung backlight yun, maliwanag sa loob. Tingnan natin kung maganda yung display niya or may display ba. Oh wow, ganda guys Sige, lagyan natin ng video. Lagyan natin ng video. Ito, may DVD dito yung pinag-test natin na kinuha ng taga Cavite na DVD. Yan, lagyan natin ng video. Tingnan natin, baka tingnan natin kung maganda yung video niya. Yan, ayan, naka-on na yung DVD guys. Mahirap mahirap mag video ng mag-isa ka lang. Pero alang-alang sa inyo, gagawa tayo ng video para may idea kayo kahit papaano guys. Kung sakaling oh wow, ayan guys ang kinis, perfect. Bumalik sa original. Aha,
Matutuwa na si customer. Kanina nawawala na siya ng pag-asa. Kasi sabi ko, kuya, screen yung to-troubleshoot natin dyan. Kasi sabi niya, nako, pag screen pa naman, ayaw ko marinig yung salitang screen kasi mahal. Mahal na magpalit ng screen. Napakamahal magpalit ng screen. Lalo na kung isang buo mo siya papalitan. Ayan guys, na-refer natin yung screen. Sana tumagal pa. Depende naman guys yan sa screen. Kahit nag-block lang tayo, may taon. May maabot pa nga ng 5 years, 4 years, 3 years. Depende, may 1 year. Pag malala na talaga yung screen nyo, may month pa, may weeks. Depende po yan sa kalagayan ng screen. Tsaka sa tamang pag-tape method. Kung tama po ba yung ginagawa natin pag-tape method. Diyan po bumabase yung kung tumatagal pa siya. Yan guys, matutuwa na yung may-ari nito. Ayos, bali ganun lang yung problema niya. May lawa-lawa pa guys oh. Kasi nag-troubleshoot muna tayo eh. Hindi pa natin nalilinisan. Dami pang dumi. Ngayon, bago natin ibigay sa customer, blower natin yan guys. Saka yung mga dito yung cover niya. Yung singawan para pumasok yung hangin sa loob. Mapreskuhan ulit siya yung makina. Kasi yung ibang singawan natatabunan na ng alikabok. Ayan, bali ganun yung problema. Kapag kasi sinaksak mo, umiilaw siya ng bahagya pero walang display. Wala siyang display. Yun guys, simple lang sa kapag marunong ka or kabisado mo. Ayan guys, thank you sa panonood. Bali ganun yung issue. No display. Merong sounds, no display. Thank you. Samsung 48 inches. Basic na TV lang to guys, yung ordinary. Hindi pa siya smart. Pero maraming conversion ngayon, yung mga MXQ Pro ba yun? Maraming pang-convert ngayon ng na nabibili sa online para maging smart na yung TV mo. Napakadami. Merong mamahalin, merong mumurahin na pang-convert para maging smart TV na yung TV nyo. Sige guys, at tatakpan ko na. Salamat sa panonood. Sana kayo may natutunan or nagkaroon ng konting idea. Tulungan lang tayo. Ako, tinulungan nyo na mapanood ang video ko. Ngayon, binigyan ko naman kayo ng kalaman. Hindi lahat ng nasisira guys ay hindi na naayos. Hindi lahat ng ang sira sa screen ay hindi na naayos. Naayos pa din naman. Yan, sinasabi ko naman kapag hindi na naayos, yun, libre na yun. Pre-check up yun. Wala kayong babayaran doon. Ang ganda oh. Tingnan nyo guys oh. Very good. Pwede na natin tawagan yung may-ari niyan guys. Oh. Makapanood ulit siya ng basketball. Thank you. May mga in-next pa tayo guys. Yung mga flat screen pa dyan sa labas. Yung mga ilan-ilan dyan pero hindi lahat yan. Wow. No display with sounds. Ito yung kapag sinaksak mo, nabubuhay siya pero may sounds. Yan, ito na, bumalik na sa original guys. Yan. Ito yung natin, tape method na ginawa natin. Yan, panoorin niyo yung video guys, step by step. Madali lang, malaki yung matutunan natin. Ayan guys, bumalik na sa original, matutuwa na si customer. Ito yung pagka binuhay nyo yung TV nyo, nabubuhay naman. May lumalabas na kaunting liwanag pero wala siyang display. Nandito yung yung video step by step. Yan guys, kung may iba pa kayong katanungan, pwede po kayong mag-PM sa akin para matulungan ko kayo. Tulungan lang tayo guys, panoorin niyo yung video ko. Tinutulungan ko naman kayo ng nakatago kong konting kalaman. Ayan guys, salamat.